Masaya ka ba sa kanya? I look straight to her eyes. I need to know. Yes. Bakit parang hindi siya sigurado? Listen, I already moved on from us, Lorenzo. Hindi na natin maibabalik ang dati. And I don't know if I can forgive you. Huli na ba talaga ako? Kinalma ko ang sarili ko bago muling nagsalita. Okay. I'm sorry if I'm making you uncomfortable. I'm sorry if you're stuck with me for a night. I just need this, Isabel. Hinarap ko siya muli sa akin. Hindi na kita pipilitin na patawarin mo ako. But please, let me have the remaining time with you. Can we pretend nothing happened between us? Kahit ngayong gabing lang. Naging mailap ang mata niya. Please? Fine. Feeling ko nagliwanag ang madilim na paligid sa sagot niya. Napansin ko na tumigil na ang ulan. Binuksan ko ang bukana ng tent. Malamig na hangin ang sumalubong sa amin. Kinuha ko sa bag ang dala kong sweatshirt saka inabot sa kanya. Isuot mo yan. Baka magkasakit ka. Pinalitan naman siya nila Sam at Cindy kanina pero manipis pa rin ang suot niya. Lumabas ako ng tent. Saan ka pupunta? May pag-aalala sa tono niya. Is it for real? Or nagsimula na siyang magkunwari? Gagawa lang ako ng apoy para hindi tayo lamigin ng husto, baby. Kita ko ang panlalaki ng mata niya sa huling sinabi ko. I might enjoy every moment while it lasts. Nahirapan akong magsimula ng apoy dahil medyo nabasa ang inipon kong maliliit na sanga kanina. Pero hindi naman nagtagal ay nagningas na ito. I took the wine from the cooler at naglagay sa dalawang plastic cups. Binigay ko sa kanya ang isa. Balak mo ba akong lasingin? If you're planning on something, kalimutan mo na kung gusto mong makabalik ng Manila ng buhay. Natawa ako ng mahina. Ibang klase siyang mag-isip. Feisty, relax baby. I'm not going to do anything against your will. Bagay sa kanya ang sweatshirt. Kagaya ng kung paano siya nababagay sa akin. At hindi sa lalaking yon. She belongs to me. Only to me. Stop, Anya. What? Staring is rude, Lorenzo. I'm making her uncomfortable, but why? Narealize ko lang, all those months na nagalit ako sa'yo, I was actually jealous. Seeing you with other men make me furious. I wasn't still in love with you, Isabel. I stared at her in amazement. Lorenzo, may babala sa tono niya. Gusto mo bang sumayaw? Pag-iba ko ng usapan, play something from your phone. Walang matinong tugtog sa sipi ko. Dinagdagan ko ng kahoy ang siga. Himalang kinuha nito ang phone and discount something. I took her hand and pulled her towards me. Dance with me, baby. Hindi pa kita na isasayaw. Bulong ko. The music starts playing, or song rather. Parang umakma sa amin ang tugtog. Nanadya ba siya? Bakit yan ang pinatugtog niya? Malaya, hindi ko siya kailanman kayang palayain. I won't ask you to take me back, Isabel. Pero oras na saktan ka niya, hindi ako magdadalawang isip na bawiin ka sa kanya. Hindi ako sumusuko. I just want you to be happy. At kung sa kanya ka masaya, I won't get in the line. But remember, I'm always with you. You will always save my heart. Hinalikan ko ang unoo niya at mas lalo siyang inilapit sa akin. I love you, baby. Alexa Isabel, points of view. Kanina ko pa sinusubukang matulog. Pero kahit anong gawin kong pagbibilang ng hipon, baka, manok at maging seahorse sa isip ko, hindi pa rin ako dalawin ng antok. Samantalang itong walang hiyang lalaking katabi ko ay kanina pa mahimbing ang tulog. Tumagilid ako at humarap sa kanya. Nakatihaya ito at nakapatong ang kaliwang braso sa noo. How did we end up like this? Katakot-takot muna na bangayan. Ayoko sanang matulog sa loob ng tent na ito. Katabi siya. Pero ang walang hiya. Imbis na magpaka-gentleman,
Sinabihan pa ako na ayos lang kung gusto ko daw matulog sa labas. Ako pa talaga ang patutulugin niya sa labas. I recall the things that we talk about kanina. Totoo kaya ang mga sinabi niya? Binalak niya ba talagang mag-propose sa akin pagbalik niya noon galing Singapore? He even said that he still loves me, but I can't let myself be fooled by him again. Sasabihin niya pa rin kaya na mahal niya ako kung nagkataong mahirap talaga ako at hindi isang Rosales? Paano kung paraan niya lang ito? Para makuha ulit ang tiwala ko. He has a lot to gain and nothing to lose this time. What if he's telling the truth? Kontra ng utak ko. Napapikit ako ng mariin nang tumagilid siya at hinapit ako palapit sa kanya. Nagsitayuan yata lahat ng buhok ko sa batok. Nang magsumiksik siya sa leeg ko. At ngayon ay ramdam ko ang hininga niyang tumatama sa leeg ko. Nakiramdam muna ako ng ilang minuto. Baka nagkukunwari lang siya natulog at minamanyak na pala niya ako. Pero pansin ko na ganun pa rin ang ritmo ng hininga niya. Payapa at tila himbing ang pagtulog nito. Kailangan ko na lang isipin kung paano ako makakaalis sa pagkakayapos niya. Hindi ko na malayan, nakatulugan ko ng pag-iisip. Maliwanag na sa labas nang imulat ko ang mata ko. Muntik na ako mapatilin nang mapansin ang pesto ko. Nakauna lang naman ako sa braso ni Lorenzo at nakadikit ang pisngi ko sa bandang dibdib niya. Pagangat ko para tignan ang mukha niya, ay mahimbing pa rin ang tulog nito. Bahagya pang nakanganga ang bibig niya. Ang gwapo. Sigaw ng utak ko. Ang pangit kaya? Kontra naman ng kabilang bahagi ng pagkatao ko. Napatingin ako sa labi niya. Gaya ng dati ay mapula pa rin iyon. Tumigil yata ang paghinga ko nang gumalaw ang talukap ng mata niya. Nagkunwari akong tulog. Muntik na niya akong mahuling tinititigan siya. Naramdaman ko ang paghaplos niya sa pisngi ko. I miss waking up in the morning na mukha mo agad ang nakikita ko, baby. I miss you so much. Ikaw pa rin ang pinakamaganda sa umaga. Ano raw? Bakit kailangang may pabulong-bulong pa siya? Naramdaman ko ang maingat niyang pag-alis ng braso niya, pero hindi ako handa sa susunod na nangyari. I felt something suppressed against my lips. Hinalikan niya ba ako? Pinigilan ko ang sarili kong hawakan ang tabi ko. I felt something circling inside at ang bilis-bilis ng tibok ng puso ko. Sunod naman ay ang pagdampi ng labi niya sa noo ko. Nakakarami na siya. Okay na sa akin na ganito sa ngayon. I love you, baby. He mumbled. Kung sapakin ko kaya siya. I opened my eyes nang maramdaman ko na wala na siya sa tabi ko. Wala sa sariling napahawak ako sa labi ko. Bakit ganon? Inis na bumangon ako. Hindi ko gusto itong nararamdaman ko. I am in a relationship with Ryan at hindi tamang may maramdaman pa rin ako sa pagitan namin ni Lorenzo. Tapos ng isang gabi niya. Good morning. Bati niya nang lumabas ako ng tent. Ang lapad ng ngiti ng walang hiya. Palibhasa na kaisa. Baka kala niya hindi ko alam na hinalikan niya ako. He's really enjoying this. Mukhang hindi maganda ang gising natin ha. Hindi ako sumagot. I checked the time at alam kong may darating ng bangka anumang oras. May schedule kasi ang paghahatid ng mga guest na gustong mapuntahan itong isla. Sumakay ako sa unang bangka na dumating pabalik ng resort habang ang abala siya sa pagliligpit ng mga gamit na dala niya. Marunong siyang tumawid sa isla. Siguro naman, kaya na niyang bumalik. Pumanhi kagad ako sa kwarto ko sa resort at naligo. Paglabas ko ng banyo, ay naabutan ko si Ate Chloe. Dinalhan kita ng breakfast. Napatingin ako sa tray na nasa ibabaw ng table. Agad kong kinuha ang coffee at ininom. Is everything alright? Nakapag-usap ba kayo? Maang na napatingin ako sa kanya. Alam kong sa isla kagaling Isabel. Nagpaalam sa akin si Enzo. Enzo daw? Close na ba sila? Bakit ka naman pumayag, ate? Nagpauto ka na naman sa lalaking yon? Kaya pala ang lakas ng loob ni Leviste. May backer.
Para din naman sa'yo yun, Isabel. Kailangan niyong magkausap, lalo na't alam niya ang totoo. Gaya mo, ay biktima lang din siya ng sitwasyon. Anong pinakain niya sa kapatid ko? At tila nakuha niya agad ang loob. He's not that bad. Napahanga niya ako ng personal niya akong puntahan at kausapin tungkol sa'yo. Ang galing niya talagang manguto. Nakalimutan mong boyfriend ko ang pinsan ng asawa mo, ate. Things between me and Lorenzo is over. At hindi na maibabalik pa. Hindi nga ba? Kontra ng utak ko. Hindi pa nawawala ang sakit ng mga ginawa nila sa akin. Are you in love with Ryan? Or in love ka lang sa idea na in love ka sa kanya? Saan nanggagaling ang mga tanong ni ate? Boyfriend ko na si Ryan, ate. Alam mo na dapat ang sagot dyan sa tanong mo. Umiling siya. Kapatid kita, Isabel. Alam ko kung kailan ka nagsasabi ng totoo at hindi. Nai-imagine mo ba ang sarili mo na ikinakasal ka kay Ryan? Kapag ba nasa paligid siya, bumibilis ang tibok ng puso mo? Did he ever make your heart skip a beat? Yun lang at iniwan na ako ni Ate Chloe. May pa-skip a beat na si Ate Chloe ngayon. Ang weird ng kapatid ko. Earth to Isabel. Kasama ko si Abby. Inaantay namin na dumating sina Nicole at Faye. Late na naman ang dalawa. Sasamahan nila ako na ipasyal sina Sam at ang iba. Sinabi ko kay Abby ang pinag-usapan namin ni ate. Pati na rin ang pananatili ko sa isla kagabi kasama si Lorenzo. Kung ako ang tatanungin mo, hindi ka naman talaga in love kay Ryan. Pinaningkitan ko siya ng mata. Kung talagang mahal mo siya at mahal ka niya, nasaan siya? Halos hindi ka nga niya masamahan. Palagi siyang busy. At ikaw naman, may pakialam ka ba na lagi siyang wala? You don't mind, right? Kasi nga, wala ka naman talagang nararamdaman sa kanya. I sighed. Bakit parang wala man lang akong kakampi pagdating kay Ryan? Nasaan na nga ba ang payatot na yon? I dialed his number, pero hindi niya sinasagot. Kainis yung mga taong may cellphone. Tapos ngayon tinawagan mo, hindi sasagot. Huwag na lang mag-cellphone, di ba? Huwag kang sumimangot dyan na parang inapi kita, Isabel. Nagsasabi lang ako ng totoo. Bakit nandito ang isang yan? Napatingin ako kay Perlita. Wala ako sa mood para makipagbangayan sa hipon. Have you seen Renz? Nakataas ang kilay na tanong niya. Hindi ako hanapan ng mga nawawalang kalaba, Perlita. Bakit hindi mo lagyan ng tulubid at itali mo dyan sa bilbil mo? Nalaki ang mata niya sabay hawak sa tiyan. Abat, maldita ka talaga. Luto ng hipon. Namumula na. I know, Pearly. Matagal na. Tell me something I don't know. I rolled my eyes. Tama lang na wala na kayo ni Renz dahil masama yung ugali mo. Hindi bagay sa kanyang malditang gaya mo. Sigaw niya. At sinong bagay sa kanya? Mabuti na lang medyo malayo kami sa ibang guest. Hoy, Impacta. Hinaan mo yung boses mo, pwede? Kung makasigaw ka, akala mo ikinaganda mo yan. Awa ang labing napatingin ako kay Abby. Okay, mas maldita na si Abby. What did you just call me? Lalong namalo si Pearly. Don't make a scene here, Perlita. Nananahimik kami dito, lalapit-lapit ka. Mas lumapit siya sa akin. Kita mo tong hipon na to. Bakit? Anong gagawin mo, Alex, sa Isabel? Akala mo ba natatakot ako sa'yo? Go ahead. Do something para malaman ng mga bisita nyo dito sa resort kung gaano kakabastos at walang modo. I clenched my fist. Tatamaan talaga siya sa akin. Sinasagad niya talaga ang pasensya ko. Nakaka-stress ng ganda itong si Perlita. Gusto na yata niyang ibalik ko siya sa dagat. Leave now, witch. Kung ayaw mong maligo ng pineapple juice, si Abby, I said leave. Hinawakan ni Abby ang baso niya na may lamang juice na halos hindi pa nababawasan. Now, napansin yata niyang hindi nagbibiro si Abby, kaya agad itong umalis. Sabay kaming humalakak na makalis ang hipon. Takot pala sa pineapple juice ang hipon. Hi, babe. Biglang sumulpot si Liam. Hello, Cos. Nakita ko ang pag-ismit ni Abby.
Pwede ba, Tisoy? Bumalik ka kung saan ka man galing. Huwag kaming abalahin mo. Natawa na lang ako sa pagbabangayan nila ng pinsan ko. Iniwan ko sila saglit para magbanyo. Nakita ko namang papaalis ang Maliviste. Kasama si Hailey. Inantay ko munang makalayo sila sa reception bago lumapit. Excuse me? Saan pupuntang mga yon? Binati naman agad nila ako. Nag-check out na po si Mr. and Mrs. Leviste. Pati na din po si Miss Smith. Sagot ng isa sa kanila. Umalis na agad sila? Where's the fun in that? Ang anak ng mga Leviste? Muli kong tanong. Don't worry. I'm not going anywhere, Isabel. I swear. Nagtayuan yata ng lahat ng balahibo ko sa sobrang lapit niya. Tinignan ko siya ng masama. Nginitian naman niya ang dalawang receptionist na tila kinilig pa sa pagkakangiti niya. I rolled my eyes. Kinalimutan ko ng pagpunta sa banyo at bumalik na lang kina Abby. Sakto namang naroon na silang lahat. I ignored the fact na kasama din namin si Lorenzo. Una naming pinuntahan ang Tricia Alexis Villa. Nag-enjoy naman sila sa pangunguha ng mangga sa plantasyon. Pagsakay sa kabayo at maging sa zipline na ilan sa attraction ng villa. Sunod naman naming pinuntahan ang Chloe's Haven. Hinayaan ko silang mag-swimming at mag-enjoy. Iniwan ko sila saglit at nagpahanda ng lunch namin. Pagbalik ko, inabutan ako ni Lorenzo ng buko juice. Tinanggap ko na rin at talaga namang nauuhaw na ako. Bumalik naman ito sa mga kaibigan. Bati na ba kayo ni Mr. L? Si Mitch. Magkakabalikan na ba ang NLEX? Anya? Mitch! Babala ko sa kanya. Masisisi mo ba ako? Alam mo namang presidente ako ng fan club ng NLEX. Kami ni Abigail actually. Wala man lang bang nagpupus ng Rilex sa kanila? Pero paano nila kami ipupus ni Ryan kung palagi siyang wala? Ryan, we need to talk. Tinext ko siya. Lorenzo's points of view. Dapat ay sasabay na ako kina Dad pabalik ng Manila, pero gusto ko pang makasama si Isabel. Kaya nagpaiwan ako, kahit ayaw pumayag ni Mami. As if naman may magagawa siya. Maging si Hailey ay hindi ako napilit. Basta na lang siya umalis ng isla na hindi nagpaalam. Na hindi nga ako tinulungan magligpit ng tent kung saan nakitulog din naman siya. Sama ng ugali. Balik na naman kami sa dati. Tila ba hindi ako nag-e-exist sa kanya. Nilalagpasan, hindi kinikibuan. Kawawa naman ang gwapong ako. Napakalawak pala talaga ng lupain nila. Hindi lang siya basta mayaman. She has a very comfortable life. Siguro pati si Mami na-realize na rin na maling-mali ang pagkakakilala niya kay Alexa Isabel. Lalo na't nalibot din nila ang Tricia Alexis Villa at Chloe's Heaven. Nagulat ako nang abutan ako ni Abby ng buko juice, tapos ay inuso niya ang best friend niya. Napangiti ako. Agad ko namang inabot kay Isabel na himalang tinanggap niya. Hindi na baling hindi niya ako pansinin ng madalas. Ang minsan ay higit pa sa sapat sa ngayon. Pagbalik namin ng Isabel Royal, ay nakaabang ang boyfriend niya. May dala pa itong bulaklak. Nanahimik bigla ang magugulo naming mga kaibigan nang matanaw ito. Look, who decided to show up? Pinandilatan ni Isabel sa Abby. Totoo naman, para sa isang boyfriend, lagi itong absent. Kung ako si Isabel, ibabagsak ko siya. Tinanggap nito ang bulaklak sa kahinila papunta sa amin si Ryan. Guys, si Ryan nga pala, boyfriend ko. Isa-isa niya kaming ipinakilala. Tinanguan ko lang siya. Di hamak na mas matangkad naman ako sa kanya. Mas maputi at mas magandang lalaki. Hinalikan nito si Isabel sa noo na ikinisamangot ko. Sa harap ko talaga? Tara sa bar guys. Happy hour na. Yaya sa amin ni Liam. Dumating din ang iba pang pinsan ni Isabel at ang bunso nitong kapatid, si Sian. Mukhang malapit ito kay Ryan. Sa bagay, nabanggit na Ate Chloe na pinsan ng asawa niya si Ryan. Kakatingin ko sa gawin nila, may nabangga akong babae. I'm so sorry, miss. Ngumiti ito.
Ang pretty naman this girl, pero mas maganda pa rin ang Isabel ko. It's fine. Hindi naman ako nasaktan. I'm Danny, by the way. Inilahad nito ang makinis na palad na siyang tinanggap ko. I'm Enzo. Pasensya ka na talaga. Papalitan ko na lang yung drinks mo. Pumayag naman ito. Tinukso ako nila Anton nang dumaan kami sa harap nila papuntang bar. Mga friends mo? Tanong ni Danny. Unfortunately, biro ko na ikinatawa niya. Umorder ako ng kapareho ng drinks niya sa bar sa ibinigay sa kanya. I'll see you around, Enzo. Salamat dito. Nagpaalam na ito na babalik sa mga kaibigan. Wala pa rin kupa si Lorenzo. Mabuhay. Lasing na yata si Willie. Nag-iingay na siya. Ang ganda ng chicks mo pare. Si Anton. Iginuso ko si Cindy para tumahimik siya. Hinanap ng mata ko si Isabel at inirapan niya ako ng magtagpo ang mga mata namin. Problema niya, pagbuhulin ko sila ng boyfriend niyang pandak. May pahampas-hampas pa siya sa balikat nito. Maghiwalay din kayo. Ganyan ako ka-advance mag-isip. Lumayo ako sa kanila nang mag-ring ang cellphone ko. Marco, anong balita? Bungad ko. Sabi nga nila, know your enemy. Para alam mo kung paano atake. Good news pare. May nakalap na akong impormasyon tungkol sa paimbestigahan mo. Mas naglakad pa ako palayo. Medyo maingay kasi ang bar. Anong nalaman mo? Tanong ko. He's already married and so. What? Seryoso ba siya? Are you sure? Ikinuyom ko ang palad ko. Inaantay ko pa ang kopya ng marriage certificate mula sa kontak ko sa NSO. Pero ayon sa nakausap ko, nagpakasal sila last year sa Davao. Babalitaan na lang kita kapag may iba pa akong update. Inaalam ko rin kung saan nakatira ang asawa niya. He's fucking married. Niloloko niya si Isabel. I called my friend Marco para paimbestigahan si Ryan. Hindi magandang kutob ko sa kanya at mukhang tamang desisyon kong huwag isuko si Isabel. Hindi ako papayag na saktan niya ang babaeng mahal ko. Hindi ko siya nagawang protektahan laban kay Mami at sa pinsan ko kaya sisiguraduhin kong wala nang makakapanakit sa kanya. Anong laro ang ginagawa mo, Ryan? Lorenzo's Points of View. Nagkayayaan kaming magbar kinagabihan. Napasimangot ako nang mamataan ko si Ryan. Himala at nakasama ito. Wow, how fancy of you joining us. Anong nakain mo, Ventura? At present ka yata tonight. Hindi ka na, Mia? Nakita kong pasimpleng kunurot ni Isabel si Abby sa tagiliran. Pinanlakihan niya din ito ng mata. I know hindi ko madalas nasasamahan ang best friend mo, Abby. I'm sorry. I'll make it up to her. May pahalik-halik pa ito sa ulo ni Isabel. Right. Whatever. Napangiti ako dahil sinusungitan ito ni Abby. Pasimple akong tumabi kay Isabel. Sinamaan ko naman ng tingin si Ryan. Ang lakas ng loob nitong ligawan si Isabel at magpapanggap na single. I believe we haven't properly introduced. Inabot ko ang palad ko sa kanya. Lorenzo Levesque Isabel's. Gusto kong asarin si Isabel. Tinaasan ako nito ng kilay. Friend. Dugtong ko. Ryan Ventura. Boyfriend niya. Ang kapal. Nakipagkamay din ito. Gusto kong pilipitin ang kamay niya. Baka kala niya hindi ko alam na niloloko niya lang ang babaeng mahal ko. Boyfriend. Ulit ko. At saka ko ngumiti ng nakakaloko. Boyfriend my ass. Tinignan ko ulit ng masama si Ryan bago lumapit kina Willie. May babae namang lumapit sa akin, sabay haplo sa braso ko. Hi handsome. Pero wala sa kanya ang atensyon ko. Kita ko ang pagsalubong ng kilay ni Isabel na nakatingin sa amin. Pero kinausap ito ni Ryan at hindi nagtagal ay umalis din ito. You want to dance? Initian ko lang babaeng halos nakayapos na sa akin. Isayaw mo yan pare. Kantyaw ni Willie. Sorry miss, I'm not interested. Kita ko kasing naiwang mag-isa si Isabel. Nasa dance floor ang ibang girls. Inalis ko ang kamay nitong nakapulupot sa braso ko.
Nang muli kong tingnan si Isabel, ay may lalaking kumakausap dito. Lapitin talaga siya ng kung sino-sino. Kung bakit naman kasi iniwan siya ng magaling niyang boyfriend kuno. Lumapit ako sa kanila. Napasinghap ito nang hapitin ko siya sa bewang. Who are you? And why are you bothering my girlfriend? Wait, what? What did I say? Oh, sorry pare. Dapat kasi hindi mo iniiwang mag-isa ang girlfriend mo. Lalo na kung ganyan kaganda. Abat, kung makatitig ang isang ito sa Isabel ko. Pasimple namang inialis ni Isabel ang kamay ko sa bewang niya pero lalo ko lang itong hinigpitan. I'll keep that in mind pare. Salamat at huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong safe siya at walang sino mang makakapanakit sa kanya. Tiningnan ko si Isabel sa mata. I mean it. Good to hear that. I'll go ahead. Enjoy. Madali naman palang kausap ang isang yon. Bitiwan mo na nga ako. Ano ba? Inis na hinampas nito ang kamay ko. Nginisihan ko siya. I miss being this close to her. I mean it, baby. I won't take my eyes from you from now on. But please, can you not be extra sweet to any man in front of me? Nanlaki ang magaganda niyang mata nang muli ko siyang hinapit-palapit sa akin. Alam mo naman kung gaano ako kasiloso. Hindi ito sumagot. I'll take that as a yes and I will also protect you, even if you're not mine. Yet. Napalunok ito. Sana makita niya na seryoso ako. Now, where is your so-called boyfriend? Bakit kanya iniwang mag-isa? Nagsalubong ang kilay niya. Hindi ko naman inaasahan ang sunod na mangyayari. Inapakan nito ang paa ko, dahilan para mabitawan ko siya at magkaroon ng distansya sa pagitan namin. Nakatsinelas ako, kaya ramdam ko ang sakit. What day? Pinalakihan niya ako ng mata. Why? Why did you do that? Masakit kaya? Kapag itong kuko ko namatay, napaka-brutal niya talaga. Huwag kang lapit ng lapit sa akin kung ayaw mong masaktan. Napansin ko ang bahagyang pagkakangiti nito. Mukhang natawa pa siya sa ginawa niya. Hindi ako aalis sa tabi mo. Kahit ano pang sabihin mo, Isabel. Hanggat hindi ko nasisiguro na walang masamang balak sa'yo, ang tamawo. Malay ba namin kung may masamang balak sa kanya si Ryan? Lumabas ito ng bar. Nainis yata. Sinundan ko naman siya. Naglakad-lakad ito. Maingat naman akong nakasunod sa kanya. Tumigil ito at mukhang may nakita sa unahan. Ryan? Tinawag nitong boyfriend na may kausap na babae. Bago pa ito nakalapit, umalis na yung babaeng kausap ni Ryan. Sayang, at hindi ko namukhaan. Sino yon? Bakit parang nag-aaway kayo? Tanong ni Isabel dito. Nagtago ako sa halamang naroon, malapit sa kanila. Wala yun, Isabel. Nagtanong lang. Isa sa mga guest ninyo dito sa resort. Medyo nakainom. Hindi ito makatingin ng diretso kay Isabel. Oh, okay. Bakit nga pala nandito ka sa labas? Ang sabi mo magbabanyo ka lang. He's really into something. Nainitan kasi ako, Isabel. Nagpahangin lang ako saglit. That's weird. Naka-aircon naman sa loob ng bar. Palihim kong sinusundan si Ryan kinabukasan. Kailangan kong malaman kung anong binabalak niya kay Isabel. Balak niya ba itong gawing kabit? Baka naman dahil sa pera. Pero pinsan ito ng asawa ni Ate Chloe. Siguro naman may kaya din ito sa buhay. Mabuti na lang hindi ako naglasing kagabi. I have the energy to follow him around. Palagi itong may kausap sa cellphone. At tila hindi mapakali. Kumain na rin ako ng breakfast nang magpunta ito ng resto. Dali-dali ko namang tinapos ang pagkain nang makita kong papaalis ito kasama si Isabel. Abby, saan daw pupunta ang mga yon? Nagtataka man ay ngumiti si Abby. Uy, may nagsiselos. Anya? May lakad daw silang dalawa. May date yata. Sinabi ba kung saan sila pupunta? Hindi lang talaga maganda ang kutob ko sa lalaking yon. Hindi eh. Sorry, Enzo. Hindi ko din naman kasi tinanong. Hindi ko na pinatapos si Abby. Hoy, Enzo. Narinig kong tinatawag niya pa ako.
Nagmadali akong sundan sila Ryan. Nakita kong pasakay ang mga ito ng kotse. Agad akong pumaran ng taxi at pinasundan ang kotse nila. Hindi ko alam ang pasikot-sikot dito sa Cebu. Pero bahala na. I just need to make sure na safe si Isabel. Kahit pa magmukha akong stalker, hindi bali na. Gwapong stalker naman. Manong, huwag niyo pong hayaang mawala sila sa paningin ninyo. Medyo malayo-layo na rin kami sa resort. Areglado, boss. Hindi makakawala ang mga yan. Sino bang sinusundan natin, boss? Chismoso din ito si Manong. Yung babaeng mahal ko, Manong, at ang maloloko niyang nobyo. Bahagyang natawa si Manong. Kayong mga kabataan talaga, ang hilig niyong mag-agawan sa isang babae. Napakaraming babae sa mundo. Umiling-iling pa ito. Manong, may dahilan naman po kasi ako para mag-alala. Nalaman ko kasi na may asawa na yung lalaking yon. Sasaktan niya lang ang babaeng mahal na mahal ko. Bakit ba ako nagpapaliwanag sa kanya? Basta po, sundan niyo sila. Sa wakas tumigil din ang kotse ni Ryan. Medyo liblib ang lugar na pinuntahan ng maito at maraming kakahuyan. Lalo akong kinabahan nang lumabas si Ryan sa kotse at inilabas din ang walang malay na si Isabel. Boss, mukhang may masamang balak talaga yung lalaki. Medyo may kalayuan ng lugar na to. Manong, pakisave naman po ang cellphone number ninyo sa CP ko. Kapag po nalaman ko na nasa panganib kami, tatawagan ko po kayo. Baka po may alam kayong malapit na police station dito. Babayaran ko po kayo. Kumuha ako ng pera at mabilis na inabot sa kanya. Kung kulang pa po yan, babayaran ko na lang kayo pag nagkita tayo ulit. Kailangan ko lang po ng tulong ninyo. Hindi ko po kasi alam ang lugar na to. Taga Manila po ako. Boss, ayos na ito. Mag-iingat kayo. Sana may ligtas niyo si ma'am. Tawagan niyo agad ako. Pupunta na ako ngayon dun sa police station. Nagpasalamat ako kay Manong Tony. Sinabi nito ang pangalan niya at sinabi ko na rin sa kanyang pangalan ko. Nangako itong agad na pupunta sa mga pulis. Sinundan ko naman sila Ryan. Maraming tanong sa isip ko, pero ang mahalaga ngayon ay mailigtas ko si Isabel. Walang ibang bahay sa paligid liban sa isa. Medyo may kalumaan na ito at sira-sira ang ibang bahagi. Bakit niya dinala sa lugar na ito si Isabel? Alexa Isabel, points of view. Unti-unti kong minulat ang mga mata ko. Medyo mabigat ang ulo ko. Nasaan ako? Hindi pamilyar sa akin ang kwartong kinaroroonan ko. Ang huli kong natatandaan, magkasama kami ni Ryan. May pupuntahan daw kami. I was in the car with him. Ryan? Ray? Nasaan ka? Tatayo na sana ako nang mapansin kong nakatali ang mga kamay at paa ko. Gising na pala ang mahal na prinsesa. Hinanap ko kung saan nagmula ang tinig. Boses babae yon. Sino ka? Hindi kita kilala. Bakit ako nandito? Pakawalan mo ako. Humarap sa akin ang isang magandang babae. Halos kaedad ko lang yata siya. Patience, Alexa Isabel. Anya, kilala niya ako? Sino ka ba? Hindi kita kilala. Tumawa ito. Right. Hindi mo nga ako kilala. Pero ako, kilalang kilala kita. Kayo ng mga kapatid mo. Alam mo bang matagal ko nang hinintay na dumating ang araw na ito, Isabel? Kumuha ito ng upuan at humarap sa akin. Napansin kong nakatali pala ako sa isang upuan. Sino ka nga ba talaga? At anong kasalanan ko sa'yo? Para gawin mo ito sa akin. What do you want? Money? Pera ba kailangan mo? Sabihin mo lang. Kinidnap niya ba ako para sa pera? Ryan, nasaan ka ba? Nasaan nga pala si Ryan? Anong ginawa mo sa kanya? Baka kung anong ginawa niya kay Ryan. Don't worry about Ryan. Siya lang naman ang nagdala sa'yo dito. What? Umiling ako. Hindi. Hindi magagawa sa akin ni Ryan to. Nagsisinungaling ka lang. I know, Ryan. Hindi niya kaya gawin ito sa akin. Newsflash, Isabel. Niligawan ka ni Ryan dahil inutos ko. He did everything dahil inutusan ko siyang ligawan ka.
at paibigin ka. Ryan is married, Isabel, and is madly in love with his wife. Mahal na mahal niyang asawa at maging anak niya. Ryan is married? How? Niloko niya lang ba ako? Ow! Look at that face. Masakit bang marinig na niloko ka ng lalaking akala mong mamahalin ka at aalagaan ka? Masakit, di ba? Dahil yan mismo ang gusto kong maramdaman mo. Actually, medyo napaaga nga ang pagkikita natin. The original plan is that Ryan will propose for marriage at kapag ikinasal kayo, iiwan ka niya sa altar. Dapat yun. Kaso ang bagal niya. Naiinip na ako kaya nandito ka ngayon. Tumawa ito. Sino nga ba talaga siya? Kahit sino ka man, masaya ka na. Naloko na ako ni Ryan, hindi ba? Pakawalan mo na ako dito. Sigaw ko. Okay. Listen to me. Dahil magpapakilala na ako sa Isabel. Bigla namang lumitaw si Ryan. Ray, tulungan mo ako. Pakawalan mo ako dito. Please. Hindi niya ako tinignan. Alis na kami. At huwag mo kalimutan ang kasunduan natin, Veronica. Hindi mo sasaktan si Isabel. Totoo nga. Siya ang nagdala sa akin dito. Ryan, bakit? Anong kasalanan ko sa'yo? Bakit ako? Ayoko sanang magpakita sa kanila ng kahinaan. Pero nasasaktan ako. I cried. I'm sorry, Isabel. Pero kailangan kong iligtas ang mag-ina ko. Lumabas na sila nung babaeng tinawag niyang Veronica. Ryan, please. Huwag mo akong iwan dito. Let me go. Who knows kung anong kayang gawin ng babaeng yon? Pinilit kong kalmahin ang sarili ko. Naisip ko sila dad, si mami at ang mga kapatid ko. Nasa panganib din ba sila? Si Maui at si Yon. Will Ryan kidnap them too? Sige, umiyak ka lang, Isabel. Alam mo bang pinapasaya mo ako kapag ganyan nahihirapan ka? You're worth the wait para isa katuparan ang plano kong ito. Kinagat nito ang kuko at tumawa. Something is wrong with this girl. Shh! Now, let me talk. Gusto mong malaman kung sino ako? Biglang naging maamang mukha niya. May kinuha itong box at mula doon ay inilabas niya ang ilang pictures. Iniharap niya sa akin ang unang picture. Pamilyar ba sa'yo ang batang lalaki na nandiyan sa picture? Napakunot ang noo ko. The boy look like Sian. Pero imposible si Sian yon. Masyado nang luma ang picture. Nope. Hindi mo siya kilala. How about this one? It was another picture. And this time, it looks like my dad. Daddy? Alam kong si Dad yun. May ganoon siyang picture sa bahay nila Lola Sandra. Very good. You recognize your father. Ang magaling mong ama. Baka sa boses niya ang galit. Bata pa lang ay magkaibigan na sila ng mami ko. They were childhood friends. Hanggang sa magdalaga si ma'am. Very close sila sa isa't isa. She was there for him. Simula po noong mga bata sila. Nagkahiwalay lang sila noong dinala ni Lolo si mami sa States. Para doon siya mag-aral. But they remain good friends kahit malayo sila sa isa't isa. You're good for nothing, father. Meet Colleen. At minahal niya ito. Kinalimutan niya si mami. Nagpakasal at nag-aanak pa, si Chloe. How did she knew about all of this? Anong kinalaman namin ng pamilya ko sa'yo? Tumalim ang tingin niya sa akin. Shut up! Hindi pa ako tapos. Pero naghiwalay din sila ni Colleen. Ambisyosa kasi ang babaeng yon. Masyadong mataas ang tingin sa sarili. Alam mo bang inaaway niya noon ang mami ko? Dahil malapit siya sa ama mong walang kwenta. Mom was there again for him nang maghiwalay sila ni Colleen. She did everything for your dad. Buong akala ni mami ay mahal siya ni Sander. Pero ginamit lang pala siya nito. He met your mom at agad na pinakasalan. Kinalimutan ang mami ko na siyang dumamay sa kanya noong lugmok na lugmok siya. Pinagtabuyan niya si mami kahit alam niyang buntis si ma'am sa akin. Napasinghap ako. Yes, you heard me right, Isabel.
Anak din ako ng walang kwenta mong ama. Ako yung anak na hindi niya tinanggap. Samantalang kayo ng kakambal at mga kapatid mo, buong puso niyang minahal. Umiling ako. Hindi ganoon si Dad. He is responsible man. Hindi siya yung tipo na tumatalikod sa responsibilidad. Buntis noon si Mami sa akin nang puntahan niya si Sander. She was about to tell him about me. Pero kasal na siya kay Tricia at ipinagbubuntis niya din kayo. Pinagtabuyan niya si Mami, pati na rin ako. Hindi niya daw ako anak. He's civil para itanggi ako at saktan si Mami. Dahil sa magaling mong ama, na-depress at unti-unting nasiraan ng bait si Mami. Hindi lang ama ang pinagkait sa akin ng walang kwenta mong tatay. Kinuha niya rin sa akin si Mami. Siya ang dahilan kung bakit nabaliw ang mami ko. Ginawa ba talaga sa kanila yun ni Dad? Pero ibang pagkakakilala ko kay Dad. Mabuti siya, hindi lang sa amin, kundi maging sa mga empleyado at ibang tao. Kung matagal mo nang alam na anak ka rin ni Dad, bakit hindi ka pumunta sa kanya? Sa amin, hindi kami masamang tao, lalo na si Dad. Kung talagang anak ka niya, tatanggapin ka niya. Tumawa ito habang umiiyak. Para ano? Para ipagtabo yan at itatwa niyang muli. Pagbabayarin ko siya sa lahat ng kasalanan at pagkukulang niya sa amin ni Mami. Sisiguraduhin kong pagsisisihan niya ang araw na itinakwil niya kami. She's unwell too. Mukhang unstable din siya. Iiyak ito tapos tatawa. Kapatid ko ba talaga siya? I'm sorry kung ano mang pinagdaanan mo at mga nangyari sa inyo. Pero wala akong alam tungkol sa'yo na hindi ko nga kilala ang Mami na tinutukoy mo. Tumalim ang tingin niya sa akin. Anak ako ni Venisgal Rivera, ang babaeng sinaktan ng sobra-sobra ng daddy mo, kaya nabaliw. Iniwan na niya ako. Venice? Hindi ko siya kilala. Muli ako napaluha. Nang ma-realize ang panganib, nadala niya sa pamilya ko. Hindi bali na ako. Si Mami, siguradong masasaktan niya kapag nalaman niya ang lahat ng ito pati na rin sila si Ian at Ate Chloe. And si Dad, baka kung anong gawin niya kay Daddy. Galit siya dito. I can't lose any of them. Kahit ako na lang, huwag na lang ang pamilya ko. Psst! Baby, don't cry. Nandito ako. Maang na napatingin ako sa gawin ng bintana. And so? Lorenzo's points of view. Gulat at nalalaki ang mata nang lingunin niya ako. Hindi marahil ito makapaniwala na heto na naman ako at bibida-bida. What are you doing here? Ayos, ang ingay niya. Hindi ba siya aware na dapat ay hinaan niya ang boses niya sa mga ganitong pagkakataon? Sinenyasan ko siya na manahimik. Inalis ko ng dahan-dahan ang kapiraso ng dingding na gawa sa kahoy na halos may kalumaan na at saka lumusot doon. Lumuhod ako sa harap niya, saka inalis ang pagkakatali ng mga paa niya at maging ang sa kamay. Let's go! Hilan nito sa akin patungo sa pinto. Pero agad ko siyang pinigilan. Damn this woman. Huwag dyan. May mga nagbabantay sa labas. Hinila ko siya sa nilusutan ko. Nang makalabas na kami, ibinalik ko ang kapiraso ng dingding na tinanggal ko kanina. How did you know? Tanong ulit niya. Shh! Sabay ko ulit sa kanya. Kailangan naming makalayo bago pa nila mapansin na nakawala siya. Mga bobo, natakasan na kayo ni Isabel. Ang sabi ko sa inyo, bantayan niyong mabuti. Hanapin ninyo, mga inutil. Sigaw ng isang babae. Hurry! Alam na nilang nakawala ka. Hinila ko siya sa gubat. Mahigpit naman ang kapit niya sa kamay ko. Kung iba lang ang sitwasyon, kikiligin na ako. May cellphone ka ba? Call someone. Huminga na tayo ng tulong sa mga pulis. Anya? I already did. Pero alam mo naman ang mga pulis, laging late. Kailangan nating makalayo dito. May mga baril yung mga nakita ko kaninang mga lalaki. Wala tayong laban doon. Hinawi ko ang mga dinadaanan namin. Ayun sila. Bilisan nyo. Dinig kong sigaw ng isang lalaki. And so, maabutan nila tayo. Baka sa boses ni Isabel ang takot.
Hindi kita ibibigay sa kanila. Magkamatayan na. Just hold my hand. Hindi na kita bibitawan this time. Ano pa man ang mangyari, Isabel? I mean it. Magkakahiwalay lang kami ulit kung patay na ako. Tigil! Sigaw muli ng kung sino. Paglingon ko ay kita kong babarilin niya kami. Hinagit ko si Isabel saka ikinubli sa katawan ko. Nagpaputok ito ng baril. Napaimpit na lang ako nang maramdaman ko ang sakit sa bandang balikat ko. Ininda ko ito at agad na hinila si Isabel palayo. Nakarinig ako ng tila agos ng tubig. Di nagtagal ay bumulaga sa amin ang isang waterfalls. Don't tell me tatalon tayo dyan, Enzo. Anya, saka nalaki ang mata nito nang mapatingin sa balikat ko. You're bleeding. May sugat ka. Bakas ang takot sa mukha niya. I'm fine. Tama ka. We need to jump. Mahirapan na silang habulin tayo. Dahil iikot pa sila para bumaba kung sakali. Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay niya. Binaliwala ko ang kirot ng kaliwang balikat ko. Pero Enzo, dumudugo yang. Hinila ko na siya patalon. Dinig ko kasi na malapit na ang mga humahabol sa amin. Mas dumable ang sakit ng sugat ko nang bumagsak kami sa tubig. Hirap man na hindi ko binitiwan si Isabel. Lumangoy kami paligid at nagkubli sa mga bato bago umahon at nagumpisa muling maglakad. Napangiwi ako sa pagkirot ng sugat ko. Puno na rin ng dugo ang manggas ng puting polo na suot ko. Tumigil ako saglit nang mapansing panay ang singhot ng kasama ko. She's crying. May masakit ba sa'yo? Bakit ka umiiyak? May sugat ka? Lalo itong napaiyak. Shh! Baka kauwi ka rin sa inyo. Baby, don't cry. Nandito ako. Hindi kita iiwan. Unless you're safe. Niyakap ko siya at hinalikan sa noo. Bakit ako inaalala mo? Gayong ikaw itong may sugat. Hinampas niya ng mahinang dibdib ko. You're bleeding. Nagulat ako sa sunod na ginawa niya. Pinunit niya ang laylayan ng damit na suot niya. Umigsi tuloy yon. At ngayon ay kita ko na ang mapuputi niyang hita. Eyes up here, Lorenzo. Inikot naman nito ang mata nang magtama ang mata namin. Itinali nito bandang itaas ng sugat ko ang damit na pinunit para siguro awatin kahit paano ang pagdurugo nito. Naglakad na kami ulit. Nanatili itong tahimik. Naniniwala ka na ba na ako ang knight and shining armor mo? Basag ko sa katahimikan. Hindi man ako si Batman o si Superman, I will always be your man. At hindi ako papayag na may manakit sa'yo. Not when I'm around. Pinisil ko ang palad niya na hawak ko. Umiwas ito ng tingin. Napansin ko na medyo namula ang pisngi niya or baka mainit lang talaga. Nakarating na kami sa bukid na may mga tanim na gulay. Baka may bahay dito sa malapit. Humingi tayo ng tulong. Hinila ko siya, pero tanging maliit na kubo ang naubutan namin. Magpahinga muna tayo. Ayoko mang aminin pero nahihina na ako at makirot ang sugat ko sa balikat. We need to get out of here. Kailangan mong madala sa ospital. Kanina pa nagdurugo yung sugat mo. Pinilit kong ngumiti sa kanya. At least, she's worried. May kinuha itong purple na mga dahon malapit sa kubo. Hinugasan niya yon gamit ang tubig mula lumang batya na naroon. Saka kumahan ng bato at dinikdik. Ano yan? Nagtatakang tanong ko. Mayana ito, herbal. Naalala kong ginamot ni Lola ang sugat ni Sian sa tuhod. Gamit ang dahon na ito noong nagbakasyon kami sa Aklan. Pinatakan niya ng katas nito ang sugat ko. Aw! Ayoko na! Mahapdi! Reklamo ko. Pinandilatan niya ako. Anti-inflammatory ito. Huwag kang magulo. Inayos niya ang ibang dinikdik na dahon at itinakip sa sugat ko. Sa kamuling tinalian. Aalis na sana kami nang umulan naman. Sumilong na lang muna kami sa kubo na naroon. Alam kong malapit ng magabi dahil medyo dumidilim na. Mas mahirapan kaming hanapin ang daan para makabalik malapit sa kalsada. Mabuti na lang may maliit na lampara ako nakita at posporo.
may nagbigay sa amin ng liwanag ni Isabel. Dahil inabot na kami ng gabi. Iniabot ko sa kanya ang polo shirt ko na hinubad kanina. Medyo tuyo na yon. May sando pa naman ako. Palitan mo yung damit mo. Baka magkasakit ka. Saka ako tumalikod. Tapos na. Nakita kong isinampay din nito sa pinaglagyan ko ang damit na hinubad. Nalaki ang mata ko. Saka napalunok na makita pati ang pangitaas na panloob nito ay isinampay din doon. Ayos, Lorenzo. Umayos ka. Saway ko sa sarili ko. May sinasabi ka ba? Anya. Sunod-sunod na umiling ako. Hindi ko na lang tiningnan yung parting iyon. Bigla namang may humuning kung anong kulisap marahil. Pasimple siyang lumapit sa akin. Asus, kunwari pa. Takot yan. Enzo, bakit ang init mo? Kanina ko pa nararamdaman na medyo mainit nga ako. Pero nilalamig naman. Alam mo namang matagal na akong hot, di ba? Biro ko para wag siyang mag-alala. Puro ka biro. Nilalagnat ka. Sinulat niya ang noo ko. Pati na rin ang leg ko. I'm fine. Nilalamig ka din ba? Kahit masamang pakiramdam ko, hindi naman maikakailang masaya ko. Dahil kasama ko siya ngayon at ligtas siya. I'll see if we could at least boil some water. Tinignan nito ang mga gamit na naroon. Baka madumi ang tubig na nariyan, Isabel. Saway ko sa kanya. Kaya nga pakukuluan, di ba? May kalan naman dito at panggatong. Pinanood ko na lang siya sa ginagawa niya. Lumapit ka dito para mainitan ka. Nakagawa na ito ng apoy sa kalan na naroon. Ang galing, may fireplace na tayo. Biro ko sa kanya. Ang pinakasahig kasi ng kubo ay lupa at ang kalan ay nasa lupa din. Lalo lang ako napahanga sa kanya. Wala itong kaarte-arte. Bali wala ang usok na nanggagaling sa kalan. Panay din ang ihip nito doon kapag nawawalang apoy. Hindi nagtagal ay nagsalin na ito ng tubig. Pagkatapos hugasan ang nakuhang taasan na naroon. Inumin mo ito para mainitan ang sikmura mo. Inilapit nito sa akin ang tasa. Nagsalin din ito ng para sa sarili. Cheers, baby. Itinaas ko ang stainless na tasa. Puro ka talaga kalokohan, sungkit. Para namang tumalon ang puso ko, tinawag niya akong sungkit. Ngayon ko lang ulit narinig sa kanya yon. Ano ulit ang tinawag mo sa akin? Yumuko ito. Marahil ay nagulat din sa nasabi. Narinig mo naman. Tinawag mo akong sungkit. Bakit ang saya ko? Bakit hindi? Panungkit ka naman talaga. Lalong lumapad ang ngiti ko. Paano mo nalaman kung saan ako dinala ni Ryan? Sumandal ako sa haligi ng kubo. Sinundan ko kayo. I told their friend to do a background check on him. Gusto ko lang makasiguro na ipapaubaya kita sa tamang tao. Nalaman niya na married na siya, although hindi pa siya sigurado. Dahil wala pa siyang kopya ng marriage certificate nito. Pero nagduda na ako. I'm following him. At kahina-hinala ang mga ikinikilos niya. He's always on the phone at lagi may kausap. Kaya sinundan ko kayo. I did the right thing. Kung hindi, ay baka napahamak na si Isabel. Hindi ko din akalaing magagawa niya sa akin to. Kaya niya ako niligawan. Dahil inutusan siya ng babaeng yon. She's claiming na kapatid ko siya. Anak din daw siya ni Dad. Gusto niya maghiganti dahil itinatwa daw siya ni Daddy. Hindi daw sila tinanggap ni Dad noon. Pero hindi ganon ang pagkakakilala ko sa daddy ko. Responsable siyang tao at mapagmahal na ama. Kung talagang anak siya ni Dad, bakit naman siya itatakwil nito? Babae pa lang nasa likod ng pagkidnap sa kanya. Yun marahil ang Veronica na kausap ni Ryan. He's going to pay for this. Hindi niya dapat inilagay sa peligro ang buhay mo. Kahit ano pa man ang dahilan niya. I saw him living with a woman and the child bago kita nahanap. Paano niya nagawang iwan si Isabel sa ganoong sitwasyon? Babasagin ko ang mukha ng pandak na yon kapag nagkita kami ulit. He told me he's sorry
Dahil kailangan niya daw iligtas ang mag-ina niya. Baka hawak ng babaeng yon ang pamilya niya. Kaya nagawa niya ang lahat ng iyon sa akin. Nakita kong pinahid niya ang mga luha niya. Minahal niya na ba ang gagong yon para iyakan niya? Maraming ibang paraan kung totoo ngang nasa kanyang pamilya niya. Hindi tamang ipahamak ka niya. You could have died. Magtutuos kaming dalawa. Oras na mag-cruise ang landas namin. But thanks to you, ligtas na ako ngayon. Maraming salamat. Pero hindi mo rin dapat ipahamak ang sarili mo. Nabaril ka tuloy dahil sa akin. Hinila ko ang papag na naroon palapit sa kalan. Dinagdagan naman niya ang kahoy. I extend my hand para lumipat siya sa tabi ko. Nag-atubili man, ay lumipat din ito mula sa kinaupo ang kapirasong kahoy. I'll do anything to save you, Isabel. Kahit pa maging kapalit nito ay ang buhay ko. Marami akong kasalanan sa iyo at kulang pa ang lahat ng ito para mabayaran yon. Hinalikan ko ang noo niya. Siete, you're burning. Nagulat ako sa pag-aakalang minura niya ako dahil hinalikan ko ang noo niya. I'm fine. Pero nilalamig na talaga ako. Ang taas ng lagnat mo. Huwag naman sanang magka-infection yung sugat mo. Kinapan niya ang bulsa ng shorts ko. Isabel, saway ko sa kanya. Ano bang iniisip niya? Ito bang alam niyang pampainit? Alam kong may panyo ka. Huwag kung ano-ano iniisip mo. Pagkakuha ng panyo ay tumayo ito at binasa yon. Saka inilagay at pinunasan ang mukha ko, pati leeg. Sigurado ka bang malinis yung tubig na gamit mo? Mahirap na. Baka lalo akong magkasakit. Huwag kang maarte. Walang namamatay sa dumi. Sa kaartehan meron. Pinunasan niyang maging ang braso ko at ang binti ko. Pati na rin ang likod ko. Narinig ko namang tumunog ang tiyan niya. Knowing Isabel, alam kong gutom na siya. Natawa ko. What? Pareho tayong hindi nagtanghalian. Pati na rin hapunan. Natural magre-reklamo ang tiyan ko. Kinuha nito ang damit na isinampay kanina at ikinumot sa akin. Come here. Sa tingin ko mas effective ang body heat. Hindi naman ito tumutol. Pasalamat ka may sakit ka. Niyakap ko siya. Salamat. Dahil nabaril at may sakit ako. Hinampas niya ang kaliwang braso ko. Oh, muntik nang mahagip ang sugat ko. Sorry, Anya. Knowing she's close to me, and I can feel her warmth. Nakatulog ako habang yakap-yakap namin ang isa't isa. Alexa, point of view. May bahagi pa rin sa akin na hindi komportable na magkasama kami. Pero isinasantabi ko na lang after what he did to save me. Mataas ang lagnat niya at alam ko ding masama ang pakiramdam niya kanina. Pero iniindan niya lang. Maging ang hinanga niyang tumatama sa may leeg ko ay mainit din. I ignored the discomfort of having him so close to me. Dahil sigurado akong hindi rin kakayanin ng konsensya ko kung mapahamak siya ng tuluyan dahil sa akin. Hinaplos ko ang mukha niya. Napakinabangan din ang pagiging pabida niya. I didn't expect na kaya niyang sumangga ng bala para sa akin. At aminin kong unti-unti niyang sinisira ang pader na binuo ko sa pagitan naming dalawa. I'll do anything to save you, Isabel. Kahit pa maging kapalit nito ay ang buhay ko. Marami akong kasalanan sa iyo at kulang pa ang lahat ng ito para mabayaran yon. I recall the things he said a while ago na pinili kong huwag pansinin. Hindi ko akalaing kaya niyang ibigay ang buhay niya para lang iligtas ako. What are you doing, Enzo? Inalis ko ang ilang hibla ng buhok na tumatabing sa noo niya. Baby, he mumbled and snuggled closer to the crook of my neck. Pati ba sa panaginip niya kasama ako? Hindi ko namalayan na papikit na rin ako para magisnan siya kinabukasan na nanginginig. Agad akong bumangon. Enzo, gising! Ang init-init mo. Pati ang bibig niya ay nanginginig. Sobrang putla na rin niya. Muli kong sinubukan ang cellphone niya. Binuksan na niya ito kagabi pero ayaw mag-open.
Nabasa kasi ito nang tumalon kami sa falls. Enzo, please. Naiyak na ako sa kaba. Nangingitim na rin ang paligid ng sugat niya. May tao ba dyan? Nabuhayan ako ng loob nang may magsalita mula sa labas. Sinilip ko muna para makasiguradong hindi ito tauhan ni Veronica. Mukhang hindi naman. Mabilis akong nagbihis ng damit ko. Naka-polo shirt lang kasi ako. At maiksing cycling shorts. Manong, tulungan niyo po kami. Yung kasama ko po, inaapoy ng lagnat. Saka may sugat siya. Sandaling natulala si Manong sa akin. Baka naman ang pangit ko na. Ma'am, apo po kayo ni Sir Alex, hindi ba? Alex Rosales? Hala, bakit kilala niya ang lolo ko? Lolo ko nga po siya. Anak po ako ni Alexander. Yung lalaking anak niya. Para namang natuwa si Manong nang marinig ang sagot ko. Maraming naitulong sa amin ng lolo mo. Ano't napadpad ka dito sa bukid namin? Hinila ko si Manong sa loob ng kubo. Sus Mariosep, anong nangyari sa kasama mo? Tulungan niyo po ako. Kailangan ko po siyang madala sa ospital. Alam ko kasi hindi maganda ang lagay ni Enzo. Sige, sandali. At magtatawag ako ng makakasama para madala kayo sa may sakayan. Hindi nga nagtagal ay bumalik si Manong na may kasama pang dalawang lalaki. Pinagtulungan nilang buhatin si Enzo. Isinakay namin siya sa tricycle. Dumaan tayo sa barangay hall pare. May multicab doon para mas mabilis silang makarating ng ospital. Sabi ni Manong, hindi ko napansin na sumama pala siya sa amin ni Enzo. Pinagtulungan nilang ilipas si Enzo sa multicab ng barangay. Wala pa rin itong malay, mula pa kanina. Dumukot ako ng pera mula sa wallet niya at iniabot kina Manong. Maraming salamat po sa tulong ninyo. Hindi na ito nakatanggi dahil umandar ng sasakyan. Kulang na lang ay palitan ko ang driver para lang makarating kami agad sa pagamutan. Pagdating ng ospital, ay agad naman kaming sinalubong na nurse sa emergency room. Enzo was very pale. Feeling ko hindi rin siya huminga. Please, gawin niyo ang lahat para iligtas siya. Hindi ko napansin na umiiyak na pala ako. Lumapit ako sa isang nurse at nagpaalam kung pwede akong makitawag. Agad naman itong pumayag. Tumawag ako sa bahay namin. Hello? Boses ni Dad. Daddy, please, puntahan niyo ako. Nandito ako sa Life General Hospital. I need them. Okay anak, papunta na kami. Ayos ka lang ba? Isabel were so worried. I told Dad I'm fine, pero kailangan ko sila. Sinabi ko na rin na sabihan ang mga kaibigan ni Enzo. Sinabihan ako ng nurse na ililipat nila si Enzo sa operating room. Sakto namang dumating sila Daddy. Isabel? Niyakap ako ni Mami. Ma'am, si Enzo. He's in the OR. He take the bully for me. Hinalikan naman ako ni Dad sa noo. Shh! Ginagamot na siya ng mga doktor. He's going to make it dahil alam niyang mag-aalala ka. Pinahid ni Mami ang mga luha ko. Nang may tumawag sa resort na taxi driver at sinabi na kidnap ka, binili na daw siya na kontakin kami, pati na rin ang mga pulis. Totoo nga ang sinabi ni Enzo. Nahuli ba sila Dad? Nahuli ba yung Veronica? She's claiming na anak niya siya. Anak niya daw siya sa isang Venice. Kaya niya ako kinidnap dahil naghihiganti siya. Niyakap ako ni Dad. Nasa kulungan na siya at ang iba pa niyang tauhan. Nagsisinungaling siya, princess. Hindi ko siya anak. Akala ko matagal nang tapos ang issue na ito. I was right. Alam namin ng daddy mo ang totoo, anak. Dahil nandun ako nang lumabas ang paternity test na isinagawa ng pamilya ni Venice. Hindi ang daddy mo ang ama niya. Ginamit lang ni Venice ang pagbubuntis niya para makuha sana ang daddy mo. Buntis din ako sa inyo noon nang kakambal mo. Paliwanag ni Mami. Si Ryan. Kasabot niya si Ryan, Dad. Gulat na napatingin sa akin si Daddy at Mami. Are you sure, Isabel? Tumango ako. Tatawagan ko si Saide. Iniwan kami ni Dad. Dumating naman si Anton. Niyakap nila ako. He's going to be fine. Hindi ka niya iiwan, Isabel. Patay na patay yun sa'yo. Si Willie na siyang sinang-ayunan naman ng iba. Agad kong nilapitan nang lumabas mula sa OR.
Kayo bang pamilya ng pasyente? Nagtinginan kami. Dr. Alfonso, kaibigan siya ng anak ko. Walang pamilya niya. Nasa Manila. Kamusta ang lagay niya? Si Daddy? Mr. Rosales, I'm going to be honest. Critical ang lagay niya. Kahit natanggal na namin ang bala sa balikat niya. Kailangan siyang salinan ng dugo. Dahil maraming dugo ang nawala sa kanya. He will be transferred to the ICU. Napaiyak ako. What if he won't make it? Makakaya ko ba? Alexa Isabel, points of view. Hindi pa rin siya nagkakamalay hanggang ngayon. Mahigit 48 hours na siyang tulog. Ang sabi ng doktor, dahil daw yun sa mga dugong nawala sa kanya, pati na rin sa infection ng sugat niya. Dahil sa matagal na pananatili ng bala sa balikat niya. Kahit sana ayoko ay tinawagan nila Anton ang pamilya niya para ipalam sa kanila ang nangyari. Gusto ng dragona niyang ina na ilipat siya ng ospital sa Manila. Mabuti na lang hindi pumayag ang daddy niya. Enzo chose to stay, kaya nagpaiwan daw ito ng Cebu. At sigurado siyang hindi nito gugustuhin ilipat ng Manila. Siniguro ni daddy sa kanila na hindi namin pababayaan si Enzo. He will get the best medical treatment para lang masigurong gumaling siya. Nilipat na rin namin siya ng Cebu, Doctor Hospital, ang St. Luke ng Cebu. Nagpaiwan ng mga kaibigan niya, sina Mitch, Leo, at Abe nakabalik na ng Manila, pati na rin si Perlita. Baka naman may balak kang gumising na sungkit. Ang haba na nang itinulog mo. Feeling mo naman sleeping handsome ka ganon? Subukan mo lang hindi gumising. Ako mismo ang magpapatulog sa iyo habang buhay. Kanina ko pa siya kinakausap. Ako ang nagpresentang magbantay sa kanya. Nakausap na ni Dad ang pamilya ni Veronica. Hindi sila aware sa plano nito at sa pagpapakidnap sa akin. Ang lolo at lola niya ang halos nagpalaki sa kanya dahil naging alcoholic at na-depress ang mami niya. May ibang pamilya ng tunay niyang ama at kinikilala naman daw siya nito. Pero ba ang pinasok sa isip niya ng ina nito? At yun ang pinaniniwalaan niya, na si Daddy ang ama niya. Kaya siya nagkaganoon. Hindi siya pwedeng makulong, Enzo, dahil mentally unstable din siya. Dadalhin na siya sa ibang bansa sa grandparents niya para ipagamot. Nangako silang hindi na niya kami gagambalain pa. Kaya gumising ka na dyan. Marami pa tayong dapat pag-usapan. Hinawakan ko ang kamay niya. I need to tell you something. Hindi naman talaga ako nasaktan na niloko ako ni Ryan. Hindi ko siya mahal. Pinaniwala ko lang ang sarili ko na mahal ko siya. Para sana kalimutan ka. Ikaw kasi, sinaktan mo ako. Ipinatong ko ang noo ko sa gilid ng higaan niya at hinayaan ang sarili kong umiyak. I'm sorry. I froze. I'm sorry, Isabel. Umayos ako ng upo at pinahid ang mga luha ko. You're awake? Tumango ito. Sandali, tatawag lang ako ng doktor. Agad akong lumabas at tinawag ang nurse. Baka patulugin mo kasi ako ng habang buhay. Kaya gumising na ako. Oh? Narinig niya yon? Hinayaan ko muna ang doktor na tingnan siya nang dumating ito. Stable na daw ang kondisyon niya. At liban sa pagpapagaling sa sugat, he's all good. Bukas ay maaari na daw itong lumabas. Kulot ako. Kaya mahaba ang buhay ko. Ano naman kinalaman ng pagiging kulot niya? Anong sinasabi mo dyan? Di ba nga, basta kulot, salot, kaya matagal pa akong mamamatay. Sabay tawa niya. Maya-maya ay napangiwi ito. Marahil ay kumirot ang sugat. Kapag hindi ka pumirmi dyan, akong papatay sa'yo. Huwag kang malikot. Baka magdugo yung sugat mo. Puro ka talaga kalokohan. Ang sweet mo talaga. Payakap nga, baby. Itinaas ko ang kamao ko sa kanya. Niyakap mo naman ako nung nasa kubo tayo Sige na, please. Huwag ka nang mahiya sa akin. Sabay paut ng bibig nito. Naku, dinadaan niya na naman ako sa pagpapakyut niya. Tumigil ka nga dyan. Magpagaling ka agad. Baka sakaling pagbigyan kita. Sukat sa sinabi ko, ay bigla itong bumangon. Itinukod pa nito ang kaliwang kamay. Ouch! Sabay sapon nito sa balikat. Pinitik ko ang noo niya. Sabay alalay sa kanya na mahiga ulit. Kung hindi ka ba naman tanga,
Alam mo na nga na may sugat yung kaliwang balikat mo. Itinukod mo pa talaga. Nagpatawag na rin ako ng nurse para palitan ang benda ng sugat niya. Natural dumugo. Sir, alalay lang po muna sa pagkilos. Hindi pa po gumagaling ang mga sugat ninyo. Sabi ng cute na nurse. Sige lang, pagalitan mo yung pasaway na yan. Nakakatuwa ang mga lalaking nurse. Parang lagi silang mabango. Lalo na't ang linis-linis tingnan sa puting uniform. Napalitan ko na po, ma'am. Tawagin niyo na lang po ako kapag may kailangan po kayo. Si sir po. Hala siya? Is he flirting with me? I don't think so. As long as my wife is with me. Wala na akong kailangan. Awa ang labing napatingin ako kay Lorenzo. Ganon din ang nurse. Pero agad din itong lumabas nang pinaningkitan ng mata ni Enzo. Parehas nating alam na nasa balikat ang sugat mo. Liban na lang kung nabagok yung ulo mo nang hindi ko alam. Anong wife ang sinasabi mo, Leveste? Ginisihan niya ako. You're going to be my wife, Isabel. Itaga mo yan sa bato. Kahit hindi pa ako magaling, liligawan kita. At sisiguraduhin kong mamahalin mo ulit ako. Sabay kindat. Uy, magaling na siya. Bumabanat na. Si Willie. Welcome back to Earth, pare. Nakatikim naman ng batok mula kay Sam, si Willie. Akala mo naman umalis siya ng Earth. We're all glad nagising ka na, Enzo. Inayos nito ang dalhin nilang prutas sa ibabaw ng table. Dapat lang na gumising na siya. Alam mo bang gusto kong ilipat ng mami mo sa Manila? Mabuti na lang hindi pumayag ang daddy mo. Nagsalubong ang kilay niya sa sinabi ni Anton. Hindi ako aalis ng Cebu hanggat nandito ang nagmamayari ng puso ko. Sa akin siya nakatingin habang sinasabi yon. Nagkantsawan ang mga kaibigan namin. Pinandilatan ko naman siya. What's with him? Panay ang hirit niya. Iba yata ang impact ng mabaril. Tama si Willie. He's becoming more vocal at hindi ko alam kung mabuti ba yon o hindi. Hayaan mo, Willie. Babarilin din kita para malaman mo yung impact na sinasabi mo. Nawalang isin ni Wilfredo sa sinabi ni Enzo. Nagsialisan naman ang apat. Bibili daw ang mga ito na makakain, na siya namang pagdating ng isang taong hindi ko inaasahan. What are you doing here? Mabilis akong lumapit kay Enzo nang magtangka itong bumangon. Enzo, kumalma ka. Baka dumugo na naman yung sugat mo. Itinulak ko ang dibdib niya para bumalik siya sa dating pwesto. Anong kailangan mo, Ryan? Porket hindi kita kinasuhan, pwede ka nang lumapit sa akin? Sa amin? Naawa ako kay Tita Sarina, ang mami ni Kuya Zay, at ang tumatayong ina nilang magkapatid. Kaya hindi ko nag-file ng kaso laban sa kanya. I'm sorry, Isabel. I came here to apologize. Kinailangan ko lang gawin yon para mailigtas ang mag-ina ko. Matalino si Veronica. Alam niya ang bawat galaw ko kaya wala akong ibang choice, kundi sundin ang gusto niya. Nasabi na sa akin ni Ate Chloe ang dahilan niya, pero hindi ko matatanggap na ako ang kaya niyang ipahamak. Pasalamat ka nakahiga ako dito, kundi tatamaan ka sa akin. Papatayin kitang hayop ka. Wala kang karapatang ilagay sa alanganin ang buhay ni Isabel. She doesn't deserve that. Maraming ibang paraan para mailigtas ang mag-ina mo. Walang hiya ka talaga? I was holding Lorenzo. Namumula na ito sa galit. I'm sorry, pare. Yun lang ang naisip kong paraan. Wala sa tamang isip si Veronica at ayokong mapahamak sila. Lalo na ang anak ko. Napakabata pa niya. Napasinghap ako nang lumipad ang bottled water patungo sa direksyon ni Ryan. Lumayas ka dito bago pa kita mapatay. Sunod na inaabot ni Enzo ang basket ng prutas. Labas na, Ryan, sigaw ko. Umalis ka na. I hate you so much at hindi kita mapapatawad. Niyakap ko si Enzo. He's struggling to get out of bed. Kumalma naman ito. I cried. How can Ryan be so selfish? Hindi man lang ba niya naisip na mapapahamak din ako? Shh, I'm sorry. Hinaplos ni Enzo ang likod ko. I miss this. Being close to him. Embracing him gives me comfort and warmth. Pinahid niya ang mga luha ko nang humarap ako sa kanya. Huwag ka nang umiyak.
Pumapangit ka kapag umiiyak ka. Hinampas ko siya at agad akong nataranta dahil lumanding yun sa mismong sugat niya. He gave me a broken smile. I'm sorry, masakit ba? Bahagya akong inilihis ang hospital gown niya para tignan kung dumugo ito. I'm fine. Napakunot naman ang noo ko dahil nagkandaotal siya. Saka ko napansin ang posisyon namin. I was almost on top of him. Yung kalahati ng katawan ko. Aalis na sana ako nang pinigil niya ako by circling his right hand sa bewang ko. Can you lay down beside me? His eyes are showing so much emotions. Nalulunod ako. Tumango ako at sumunod. Nakaunan ako sa may dibdib niya. Naririnig ko ang tibok ng puso niya. Naramdaman ko ang pagdampi ng labi niya sa noo ko. I was in peace. Matagal ko na rin hindi nararamdaman ang ganitong kapayapaan sa loob ko. I wasn't thinking of anything else right now. Siguro nga tama si Ate Chloe. Galit lang ako kaya akala ko na wala na ang nararamdaman ko sa kanya. The truth is, it was here all along natabunan lang ng galit. Agad akong tumayo nang makita ko kung sino ang tumikhim. Dad? Nasa tabi niya si Mami na may mapanuksong ngiti. I wasn't expecting to see that. Si Daddy ulit. Nakita kong pasimple siyang kinurot ni Mami. Kamusta na ang pakiramdam mo, Enzo? Lumapit si Mami at ngumiti sa kanya. I know he's fine. Sana abutan nitong pwesto nila ng anak mo. Si Dad ang sumagot. Sander? May babalas sa tono ni Mami. Itinaas naman ni Dad ang dalawang kamay niya. Maayos na pong pakiramdam ko. Maraming salamat sa pagdalaw. Kakausapin ko po kayo, Ma'am at Sir. Oras na makalabas ako dito tungkol sa amin ng anak ninyo. Pinaningkitan ako ni Mami nang matahabang may nakakalokong ngiti. I'm looking forward to that, Mr. Leviste. Ani Dad. Well, go ahead. Dumaan lang talaga kami. May date pa kami ng maganda kong misis. Call me kapag may kailangan kayo, Isabel. Baling ni Dad sa akin. And Princess, behave yourself. Dad, protesta ko. Nakangiting hinalikan niya ako sa noo, saka bumulong. We need to talk about what I saw a while ago. Hinila siya ni Mami palayo sa akin. Huwag mong pansinin niya ang daddy mo, anak. Alam mo naman, nagkakaedad na, killjoy. I'm happy for you, for whatever it is. Niyakap ako ni Ma'am. Take care of our Isabel, Enzo, at bilisan mong magpagaling dyan. Hinila na nito si Dad palabas. Ang cool ng Mami mo. Gusto ko na siyang maging mother-in-law. I rolled my eyes. Heto na naman po kami. Huwag kang malikot. Magbabanyo lang ako. Baka ano na naman ang maisipan niyang gawin. Naghuhugas na ako ng kamay nang marinig na may kausap ito. I thought nakabalik na sila Sam. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng banyo. Isang nurse ang kausap nito. At tila aliw na aliw naman si Leviste. Napansin ko rin ang paghaplos-haplos nito sa braso ni Enzo. Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa. Ang iksi naman yata ng palda ng isang ito at hapit na hapit pa sa katawan ang uniform niya. In fairness naman, may chef si ate girl. May isa pang pumasok na nagdala ng dinner ni Enzo. Sir, gusto mo pakainin kita? Ang harot. Nanlaki naman ang mata ni Enzo nang mapatingin sa gawi ko. Tinaasan ko siya ng kilay. Hindi na kailangan. Ay bakit naman sir? Mag-isa pa naman kayo. Let me feed you. Mas lumapit pa ang higad sa kanya. Kulang na lang ipagduldulan nito ang hinaharap kay Enzo. Napalunok naman ito nang muli akong sulyapan. Pinaningkitan ko siya ng mata. I'm not alone. My wife can do that. Good answer, Leveste. I make myself visible. Agad namang umayos ng tayo ang malanding higad. Good evening po, ma'am. Anya, para itong maamong tuta dahil huling-huli sa kalandian. Hindi ko alam na married na pala kayo, sir. May panghihinayang nasambit nito at agad na lumabas. Nalingat lang ako saglit. Nakikipaglindayin na itong pasyente ko. Kinuha ko ang tray ng pagkain niya. Nagliwanag naman ang mukha nito. Inayos ko ang table na pinaglalagyan ng pagkain niya. Are you going to feed me?
Ginaya ko ang posisyon ng nurse kanina. Ano naman ngayon, kung maliit ang hinaharap ko? May kamay ka naman, di ba? Kumain kang mag-isa mo. Piningot ko siya. Naiinis pa rin ako. Baka akala niya, aray naman, selos ka lang, anya. Tumawa ako. Feeling mo naman, pero bakit nga ba ako naiinis? Ano naman kung makipaglandian siya? Nakakainis na sungkit. Huwag ka nang sumimangot, baby. I'm all yours. Inalis na nito ang takip ng tray. Tigilan mo yung kabi-baby mo sa akin. Hindi mo ako anak. Tinulungan ko siyang alisin ang cling wrap na nakabalot sa pagkain niya. Kasi anakan pa lang kita. Bulong niya na umabot pa rin sa pandinig ko. Muli ko siyang piningot. Kumain ka na. Kung ano-anong kahalayan ang iniisip mo. Napangiwi ito. Nakakita ka lang ng may malalaking papaya. Sumimangot ako nang maalala ang higad. Subukan niya lang bumalik dito. Hindi ko kailangan ng malaki. Sapat na sa akin na malambot. Tinignan ko siya ng masama. Naubo naman ito. Ang bilis talaga ng karma sa mga manyak. The door burst open. Bumalik na ang tropang vintage with the plus kasi kasama ang mga nobya. Itong mga to, laging magkakadikit. We have pizza, announce ni Anton. Ayoko na nitong pagkain ko. Gusto ko ng pizza. Agad namang inilapit ng kaibigan niya ang box ng pizza. Sa kanya na siyang inilayo ko. Ubusin mo muna yung pagkain mo para makakain ka ng pizza. Ibinalik ko kina Anton ang box ng pizza. He's about to say something, pero agad ko siyang sinubuan ng kanin na may gulay. Humagalpak naman ng tawa si Willie, na sinamaan ko ng tingin. Agad na itong itinikom ang bibig. Napuno ng tawanan ang kwarto ni Enzo. Hindi rin siya nakakain ng pizza pagkatapos niya dahil busog na daw siya sa kinain niya. Hinatid ko sina Sam at Cindy sa Isabel Royal bago ako umuwi ng bahay. Kumakain sila ng dinner kaya pumanhik na ako sa kwarto ko at naligo bago bumaba. Pinasabi ko na lang kay Ate Juvie na kumain na ako. Naupo ako sa living room at naghanda ng mga sasabihin ko kay Daddy. Bakit Biyernes Santo yung mukha mo, anak? Samantalang kanina sa ospital, parang siyang-siya ka sa nabutan naming pwesto mo. My God! Dad is so such a tease. Dad, please. Tinawanan naman niya ako. Kaya naman pala walang ningning yung mga mata mo noong sinabi mo sa amin na sinagot mo na ang Ryan na yon. You love someone else. Nasabi na sa akin ng mami mo ang lahat. And I have nothing against whoever that will make my princess happy. Basta ba ipapangako niya na hindi ka na niya sasaktan ulit. Siya namang dating ni mami. I mouthed thank you. Isa pa, utang natin ang pagkakaligtas mo kay Enzo. Mukhang gumana na naman ang magic ni mami kay Dad. Enzo na ang tawag niya kay Lorenzo. Samantalang Mr. Leviste ang tawag niya kanina nang nasa ospital kami. Iniwan kami ni Dad nang may tumawag sa kanya sa cellphone. Kayo na ba ulit, Isabel? Excited na tanong ni Mami pagkaupo niya sa tabi ko. Mom, ano nga? Don't tell me nagpapakipot ka pa, anak. Yung mga ganong lalaki na handang magbuwis buhay para sa'yo, hindi na dapat pinakakawalan. Iilan na lang silang tanga sa mundo. Hindi ko mapigilang matawa sa mami ko. Pagkatapos niyang purihin si Enzo, ay sasabihin naman niyang tanga. Hindi pa namin napag-usapan, Mom. Hindi ko alam kung anong meron sa amin o kung handa na ba ako. Maybe takot lang akong masaktan ulit. Napatawad mo na ba siya? Napatunayan naman na niya sa'yo ang nararamdaman niya, hindi ba? Minsan lang dumarating sa buhay natin ang tunay na pag-ibig, Isabel. If he's making you happy, go for it. Take the risk. Huwag mo hayaang pangunahan ka ng pride o kahit ano pa man. Life is short. Tignan mo nga, muntik na siyang mawala sa'yo. Kakayanin mo ba, anak, kung sakaling tuloy yung siyang nawala sa'yo? Niyakap ko si Ma'am. Thank you, Mommy. This means a lot. I love you. Ang palad namin na binayayaan kami magkakapatid ng mapagmahal at maunawaing ina. I love you to Isha. Gusto ko nga palang kausapin ng Ate Chloe at Kuya Simo. Nabanggit ko kasi kanina na nakauwi ka na. Nag-uusap na ba kayo ni Ryan, anak? Tumango ako. Pumunta siya sa hospital kanina. Mom, hindi pa rin ako makapaniwalang nagawa niya sa akin yon.
At hindi ko alam kung mapapatawad ko siya. Kahit si Enzo ay galit na galit sa kanya. Hindi ko alam ang pwedeng mangyari kapag nakalabas na siya ng ospital at magpang-abot sila. Hinaplos ni Mami ang pisngi ko. Naiintindihan kita, anak, kahit si Enzo. Pero nangyari na ang lahat at magpasalamat na lang tayo na ligtas ka. Ganoon din si Enzo. Kapag handa ka na, sana makita mo rin kung saan nanggagaling si Ryan. Hindi ako sangayon sa ginawa niya, pero naintindihan ko siya. Ganon talaga siguro kapag magulang ka. Kahit mali, magagawa mo. Mailigtas mo lang ang anak mo, pati na rin ang taong mahal mo. Hindi na ako nagtataka na marinig ito kay Mami. She has the kindest heart. Pati mga NPA, kaya niya sigurong kaibiganin. If she given the chance, nagawa niya nga magustuhan si Enzo, kahit galit siya dito noon. I wish I could forgive easily like her. Pero sa ngayon, hindi pa akong handa patawarin si Ryan. Mahigpit akong niyakap ni Ate Chloe. Kahit si Kuya Z ay niyakap ako. We're glad you're safe, Isabel. Pinag-alala mo kaming lahat. I'm so sorry sa nagawa ni Ryan sa'yo. Hinayaan kami ni Mami na mag-usap. Mabuti na lang at sinundan kayo ni Enzo. Baka kung anong nangyari sa'yo kung hindi niya ginawa yon. Ayos ka lang ba? Hindi ka ba nasaktan? Tiningnan ni ate ang mga kamay at braso ko. I'm fine, ate. May kaunting galos ako dahil sa gubat kami dumaan nung tumakas kami. Pero wala namang dapat ipag-alala. Muntik na ako mabaril. Pero yun nga, Enzo took the bullet for me. Tama naman si Ate Chloe. Baka kung anong nangyari sa akin, pati na rin sa buong pamilya namin kung hindi ako naitakas ni Enzo. Veronica could use me and blackmail Dad para makuha ang gusto niya. Salamat din sa hindi pagtuloy ng kaso kay Ryan. Alam kong hindi madali para sa iyo yun, Isha. Hanggang ngayon hindi makapaniwala si Mami sa Rina na nagawa yun ni Ryan sa iyo. Kung hindi dahil sa bata, pinalayas na rin siya ng daddy niya sa bahay nila. Kahit palang daddy ni Ryan ay walang alam na may anak at asawa na ito. Pagkatapos namin mag-usap, ay umuwi na rin sila. Kakatawag lang ng yaya nila sa bahay. Hinahanap na daw sila ng mga bata. Papasok na ako sa kwarto ko nang hinigit ako ni Ian sa kaniyakap. Bakit ba lapitin ka ng gulo? Wala ka namang balat sa pit, di ba? I'm glad you're safe, Isabel. Napangiti ako. Hindi showy si Ian madalas, pero alam kong mahal niya ako. Dapat lang. Kakambal niya ako, di ba? May girlfriend ka na ba, Adrian? Mas gusto ko siyang tawaging Adrian kaysa sa first name niyang Troy. Good night. Saka ito bumalik sa kwarto niya. Parang nagtatanong lang, sungit. Pumasok na ako sa kwarto ko. Wala daw si Bunso at si sinama ni Liam. May pinuntahang party. Nahiga na ako pagkatapos kong mag-toothbrush. Naalala kong tignan ang cellphone ko. May ilang text galing sa mga kaibigan ko. At mayroong ilan na galing kay Enzo. Marunong palang mag-text ang sungkit. Nireplyan ko muna ang mga pasaway kong kaibigan. Tanungin ba naman ako kung buhay pa ako? Binasa ko ang mga text ni Enzo. Nakauwi ka na ba? Ang ingay ni Willie at Anton. Mga walang kwentang bantay. Good night, baby. Miss na kita agad. Nag-type ako ng reply. Huwag kang makulit. Matulog ka na. Good night. Mag-behave ka dyan. Baka mamaya nandun na naman yung higad. Binababa ko na ang CP ko at pumikit ng tumunog itong muli. Nag-reply pala ulit siya. Mahal kita, Isabel. Parang timang na napangiti ako. In time, Enzo, masasagot ko din yan. Nakalabas na ng ospital si Enzo. Pinag-iingat lang siya ng doktor at lilimitahan muna ang galaw, lalo na ang kaliwang balikat. Pati na rin ang kamay at braso. Inantay lang siyang makalabas ng mga friends niya. Bumalik na rin ang mga ito ng Manila dahil may mga trabaho. Nagpaalam ako kina Dad na sa resort din muna ako mananatili para maalagaan siya. Lalo na't ako naman ang dahilan kung bakit siya nabaril. Ayaw pumayag ni Dad. Bakit daw hindi na lang kami kumuha ng private nurse? Buti na lang Mami was able to change his mind. Gumana na naman ang Tricia Alexis magic. I love my mom. Bakit nilipat ako ng kwarto?
Tanong ni Enzo. It was my idea. Paano ko siya maalagaan kung nasa ibang kwarto siya? Duh! This is our family room. Kapag nandito kami sa resort or may mga relatives na magbabakasyon, ito ang ginagamit namin. You will stay here with me habang nagpapagaling ka. Biglang nagliwanag ang mukha niya.